Panibagong DIY na naman ako ngayong araw at battery case na naman ang trip kong gawin sa ngayon. Nakaskro ang magkabilaang side ng box na ito for future development lalo na pagdating sa battery compression. Malaking faktor ang naitutulong ng compression sa mga LiFePO4 batteries dahil napapanatili nito ang physical contacts between internal layers ng battery. Kung mapapansin nyo, ang paglobo ng mga battery ay isa sa mga senyales na unti-unting pagkasira nito. Kalimitan kapag lobo ng battery, mabilis nang malobat. Kaya sa pamamagitan ng compression, mapipigilan at maiiwasan ito. Pero siyempre, kailangan din i-consider ang tamang paggamit. Hindi porket nakakompress na ay malupit na. Sa pamamagitan kasi ng compression, mas mapapahaba ang cycle life ng battery. Pero meron itong recommended specific force around 12 PSI. Ang sobrang compression sa battery ay meron ding masamang effect dahil pwede itong mag-cause ng mechanical stress, microcracking, at internal shorts sa mismong battery. Ito ang aking existing 12 volts battery setup. Ngayon, i-upgrade ko ito. Maraming opsyon kung paano ko ito i-upgrade. Una, pwede ako mag-parallel ng dalawang cells para isang BMS lang. Pangalawa, pwede ako gumamit ng 8S BMS. 24 volts na ang output nito. Pero ang option ko ay ang pangatlo. I-assemble ko ito ng separate 12 volt setup na may sariling BMS at balancer upang ma-monitor ko pa din ang status ng bawat cell. Sa ganitong setup, magiging flexible ang battery ko. Pwede akong mag 24 volts kung kakailanganin at pwede din akong mag 12 volts. Kanya-kanyang preference yan. Na-ready ko na dito ang BMS at balancer para ikakabit na lang. Ganon din ang mga wiring. Kung gusto mo gayahin, ito ang diagram na ginamit ko. Smart BMS pa din ang gamit ko dito for monitoring purposes. Mas convenient kasi sa Smart BMS dahil sa mobile app nito. Ang mahalaga lang, sa ganitong setup ay isure na good lahat ng wirings. Kasi ang mga loose connections ang magbibigay ng problema sa mga cells in the long run. Kalimitan after ng installation, always nagmamanual test pa din ako kung balance pa rin ba ang mga cells. Matapos masiguradong connected at working ang mga battery, mga terminals naman ang kinakailangang maikonekta. Siguraduhin lang na mahigpit ang pagkakatornilyo nito at sabay lagay ng cover. Eto na, nakapwesto na naman at excited na naman si Gex mag-test run. Banatan mo na, Gex! So ayan, dito sa setup ko, bawat battery ay may kanya-kanyang solar charge controller kaya kung mapapansin nyo, walang pakialamanan ang bawat battery. Yung isa, 13.2 volts, yung isa naman 13.1 volts. Pero sa ngayon, isang inverter lang ang kanilang sinusuplayan. Kung kapaki-pakinabang ang video na ito, follow for more.